Kamakailan lamang, nag-order ang Philippine Air Force ng 12 karagdagang FA-50 light combat jets, na unang binalitang gagamit ito ng indigenous radar ng Lignex 1. Ngunit, ayon sa latest information mula sa Korea Aerospace Industries o KAI, ang manufacturer ng nasabing mga aircrafts, hindi ang South Korean radar, ang ikakabit sa mga fighter jets na ito, kundi ang American ESA radar, na Phantom Strike, na gawa ng kumpanyang Raytheon. Sinasabing ang radar na ito, ay mas advanced capability, kumpara sa current version, ng Lignex 1 radar. Sa kabuuan, aabot na sa 23 na FA-50 aircraft, ang magiging bahagi ng fleet ng Pilipinas. Nireveal ng Korea Aerospace Industries, na nasa full swing na ang innovation nila ng FA-50, kabilang na ang pag-integrate ng Phantom Strike radar, sa mga bagong bersyon para sa Poland, Malaysia, at sa ating Air Force. Ilang buwan na ang nakakaraan, ay naging usap-usapan, ang bali-balitang single-seater umano ang binili ng Pilipinas, ngunit ayon sa impormasyon, mula mismo sa KAI, double-seater pa rin ang matatanggap ng Pilipinas. Ang dahilan kung bakit hindi makukuha ng Pilipinas ang single-seater, ay dahil isinasaayos pa ng KAI, ang disenyo ng single-seat variant ng FA-50, kung saan papalitan ang likurang upuan, ng isang extra fuel tank, na magpapalawig sa maximum reach ng aircraft. Ibig sabihin, nasa final design stage pa lang ang program na ito ng KAI, at wala pa sa implementation stage. Kasabay nito, binubuo rin ng Lignex 1, ang sariling ESA radar ng South Korea para sa FA-50, na kasalukuyang nasa bench testing phase, bago ang aktwal na flight test. Natapos na ang preliminary design review nito noong Enero, at ang critical design review naman noong Hulyo. Magsisimula ang paggawa ng mga bahagi sa Disyembre, at inaasahang sisimula ng ground tests pagsapit ng 2028. Bagamat wala pang tiyak na bansa na umorder ng single-seat FA-50, sinabi ng KAI, na maraming bansa na ang nagpahayag ng interes. Kabilang sa mga susunod na upgrade ng FA-50, ay ang malaking area display, helmet-mounted display, at man-on-man teaming capabilities, na magbibigay dito ng mas modern and multi-role, sa makabagong environment ng digmaan, na halos katumbas na ng mga multi-role fighters, maliban nga lang sa mananatili pa rin itong light combat aircraft. Sa kabilang banda, ang Korea Aerospace Industries, o KAI, ay patuloy na isinusulong ang unang foreign sales, ng kanilang modernong KF-21 Boramae multi-role fighter jet. Ayon kay Dong Haik Shin, Vice-Presidente ng Korea Aerospace Industries for International Business Development, papalapit na sa pagkumpleto ang programa ng KF-21, at inaasahang ma-deliver ang unang unit nito, sa Republic of Korea Air Force, sa susunod na taong 2026. Dagdag pa niya, sa pamamagitan ng patuloy na design evolution and aircraft capabilities, mas magiging matatag at moderno ito, isang hakbang na magpapalakas sa potensyal ng KF-21, na maipagbili sa ibang bansa. Sa ngayon, nakapagtala na ang KF-21 ng mahigit 1,400 test flights mula nang ito'y unang lumipad noong 2022. 6 na prototype ang kasalukuyang ginagamit, para sa pagsusuri at pagsubok. Ang Block 1 development, na nakatuon sa air-to-air weapons, ay inaasahang matatapos sa Hunyo sa susunod na taon, samantalang ang Block 2, na tutok sa air-to-ground weapons, ay nakatakdang matapos sa December 2028. Layunin din ng defense industries ng South Korea, na bumuo ng sariling array of armaments and weapons, para sa KF-21, kabilang ang mga air-to-air at air-to-ground missiles. Sa ngayon, 40 unit ng KF-21 ang pinapagawa ng Defense Acquisition Program Administration ng South Korea, at inaasahang madaragdagan pa ito sa mga susunod na taon. Patuloy rin ang pakikipagtulungan ng Indonesia sa proyekto, sa ilalim ng bersyong tinatawag na IFX. Bagamat nagkaroon ng mga isyo sa pagitan ng South Korea at Indonesia, patungkol sa gastos at teknikal na usapin, muli itong naayos noong Hunyo. Ibinalik ng South Korea ang 23 Indonesian engineers, at binawasan ang ambag ng Jakarta sa humigit kumulang $417 milyong. Sa susunod na mga taon, ipagpapatuloy ng KAI ang technology transfer sa Indonesia, na nagko-cover sa 5 pangunahing larangan,
final assembly, flight tests, airworthiness, sustainment, at training systems. Gayunpaman, may mga hamon pa rin ang Indonesia dahil sa kanilang iba pang mga fighter commitments, gaya ng the Surafale at Turkish Aerospace Con. Sa kabila nito, nananatiling matatag ang kanilang partisipasyon sa KF-21 IFX program. Isa rin sa mga potensyal na merkado ng KAI ang Peru, kung saan, kanilang inaalok ang kombinasyon ng FA-50 at KF-21, laban sa mga katunggaling gaya ng Rafale, F-16 Block 70, at Sub-Gripen E. Dahil na rin sa karanasan ng Peru sa paggamit ng KT-1P trainer aircraft, naniniwala ang KAI, na magiging logical ito sa Peru, sa pagpapatuloy nito sa mga FA-50 at KF-21. Samantala, pinag-aaralan din ng United Arab Emirates at ng Pilipinas, ang KF-21 bilang potensyal na karagdagang fighter jet sa kanilang mga Air Force. Patuloy na pinapatunayan ng Korea Aerospace Industries, ang kanilang kakayahan bilang isa sa mga pangunahing fighter jets technology developer sa Asia. Sa pamamagitan ng KF-21 Boramae at FA-50, unti-unti nilang binabago ang balanse ng kapangyarihang pang-impapawid sa rehiyon at sa buong mundo. Ayon sa huling balita, kinumpirma ng KAI, na nagkaroon ng mga pag-uusap sa pamamagitan nila at ng mga kinatawan sa Pilipinas, patungkol sa another possible round of acquisition ng mga fighter jets mula sa kanila. Walang binanggit kung ito ba ay another batch ng mga FA-50, since kakabili pa lang ng Pilipinas sa kanila, ng isang squadron nitong mga nakaraang buwan, o kung ito ba ay mga KF-21 Boramae, lalo na at nagiging mahaba na ang queue, ng productions ng halos lahat ng nangungunang mga fighter jets ngayon, dahil nga sa halos lahat ng bansa, ay nagkukumahog na palakasin ang kani-kanilang puwersa, dahil sa biglang pagbabago ng mga banta, sa halos lahat ng bahagi ng mundo ngayon. Ang gyera sa Russia at Ukraine, na umabot na ng ilang taon, ay nagtutulak sa mga bansa sa Europe, na mag-upgrade ng kanilang mga Air Force, sa pangangambang sila ang susunod na target ng Russia. Matatandaang ang bansang Poland, na kapitbahay ng Russia, ay agad na nag-order ng ilang mga squadrons ng mga FA-50 mula South Korea, bilang mabilisang pag-build up ng air power sa territorial boundary nila sa Russia. Ganon din ang ibang bansa sa Europa, na kanya-kanyang bili ng mga F-16 Vipers at mga F-35, para masigurong may sapat silang air power kung sakaling kailangan. Ang mga bansa naman sa Asia, tulad ng Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand at Pilipinas, ay agad na bumibili ng mga karagdagang mga fighter jets, dahil sa hindi na rin mapagkatiwalaan ang mga ginagawa ng China sa South China Sea, dahil nga sa excessive claim nito ng mga teritoryo, kaya nagdudulot ito ng pagbagsak ng tiwala sa kanila ng kanyang mga kapitbahay, lalo na ang Pilipinas. Sa pagtalima ng mga senador, sa pakiusap sa kanila ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro, na baguhin ang batas ng procurement, at bigyan ng AFP at DND ng kapangyarihan, na pumasok sa mga long-term loan, ay nagbibigay liwanag din sa posibilidad, na papasukin na ng Department of National Defense ang mga soft loan, upang mapabilis ang AFP Modernization Program, na pinigilan ng kakulangan ng paglalaan ng pondo. Marami pang mga magagandang balita ang parating, kaya mag-subscribe ka na, upang agad mo itong malalaman. Ito ang Philippines Defense Enthusiasts, hanggang sa susunod na mga balita, maraming salamat sa panunood.